Ano daw ang mas maganda? Low frequency inverter or toroidal inverter or high frequency inverter? So sa video na to mga ka-solar ay pag-uusapan natin yung tanong nila kay Juan Dilasag kung ano daw ang mas maganda, mas matipid sa budget. Yung low frequency inverter or toroidal inverter kagaya ng mga SNAT, SNADI, Samdon, One Solar versus sa mga high frequency inverter na kagaya ni RNE, ni DEE, ni Anern, Demuda, ano pa, si POMR. So, ano daw ba ang mas maganda sa kanilang dalawa na version ng mga hybrid inverter? Doon muna tayo sa kanilang battery consumption. Sa kanilang dalawa, si toroidal at si high frequency. So maraming nagsasabi kasi na mas panalo, mas matipid sa battery consumption si toroidal. Kasi sa kanilang idle pa lang talaga, yung no load, mas matipid talaga si toroidal compare sa high frequency. Well, totoo naman kasi nga sa dami pa lang ng parts, mas maraming electronic component na kailang panda rin ng battery si high frequency compare sa toroidal. Yung toroidal kasi mas maliit yung kanyang board. Pagdating sa high frequency kasi mas malaki, mas madami. So mas matakaw yung kanyang idle, yung no load, kumbaga siya palimpaan na rin. Plus meron ka pang pagganay mga appliances. So mas matakaw talaga sa high frequency compare sa toroidal. So marami nagsasabing ganun. Isa pa ay mas mura sila compare sa mga hybrid or mga high frequency inverter. So dito, panalo talaga si toroidal. Matipid na sa battery, anumang klaseng default yan, 12 volt, 24 or 48. So pagdating sa 24 at 48, mas matipid na naman yan. Kasi nga, mas mataas yung kanilang battery voltage compare sa 12 volt. Pero talaga mas matipid sila. At isa pa ay mura yung kanilang mga inverter na ganyan. Compare sa mga high frequency inverter, mas pricey sila. Ang downside lang kasi na mga low frequency inverter, yung mga toroidal, ay mabababa yung range ng kanilang MPPT or yung kanilang solar charge controller. So hindi sila kagaya ng mga high frequency na matataas yung range. Although sabihin na natin mataas yung kanilang current, pero limited yung solar na pwede mong ilagay. Kumbaga sa high frequency, pwede kang mag-series ng marami. Pwede ka mag-series ng 12 pieces na mga malalaking solar panel. Pero dito sa toroidal, hindi pwede. Ang limit lang niyang alam ko hanggang dalawa eh. Pero meron na ngayong mga MPPT or solar charge controller na kaya niyang apat. Kaya niyang high voltage. Pero napakamahal din. Makakatipid ka nga sa pagbili ng inverter, pero magagastusan ka naman sa pagbili ng mga solar charge controller. Paano kung malaking battery mo, magdadagdag ka ng battery, then magdadagdag ka rin ng solar? Ang tendency niyan ay bibili ka ng multiple na mga solar charge controller. Hindi lang isa, dalawa, tatlo. So mapapagastos ka pa sa wire. Diba? Magkano ang solar charge controller na pang 60 ampere? Sa tingin ko, ang tansya ko ay nasa 10,000 ng isa. 60 ampere ha. Yung 20 ampere mas mura, nasa 3,000 yata. Pero yung pang 30, 40, 50, 60 mas mahal na. 'Di ba? Paano kung tatlo apat ang bibilhin mo? Di nasa 30,000 na. Sabihin na nating mura yung inverter na bili mo lang ng 8,000 pesos, mura 'di ba? Pagdating sa solar charge controller, mas mahal na naman. Kung sa bagay, mayroon nang nabibili ngayong solar charge controller na kayang umabot hanggang 500 volts yung kanyang solar input. So pwede ka na mag-series ng multiple solar panel. Ang problema lang kasi, syempre napakamahal din nun kasi halos hybrid inverter na rin yung kanyang setup. Kaya kung ako yung tatanungin, mas recommended ko at mas pipiliin ko yung mga high frequency. Kasi nga, built-in na lahat. Meron na siyang ATS, meron na siyang MPPT sa loob, mas mataas pa, mas wide range pa yung kanyang voltage, mas mataas yung ampere, at ready na siya for upgrade. Hindi mag-upgrade ka ng inverter at MPPT, kundi pwede kang mag-upgrade ng solar panel. Pwede ka lang magdagdag, pwede kang magsimula sa 2, 4, then pwede mo siyang dagdagan. Hindi mo babaguhin yung MPPT mo, hindi ka magdadagdag ng wirings, hindi. So pwede mo siyang i-series anytime na gusto mo. Then, malakas yung inverter, built-in na sa isang cabinet. So, mas malinis siyang tingnan compare sa mga
separate yung MPPT niya. Although meron silang mga built-in MPPT, kaya nga lang kasi yung sinasabi ko, limited yung kanyang upgrade kumbaga. So pwede lang sa kanya dalawang solar panel na tig 500 or 600. So hanggang dun lang. Kung magdadagdag ka, mag-a-add ka na rin ng external na MPPT. So kung magdadagdag ka na naman ng solar, magdadagdag ka na naman ng additional MPPT. So habang nagdadagdag ka ng battery mo, bumababa din yung capacity ng yung solar controller. So magdadagdag ka na naman. So ibig sabihin, pati wiring nagdadagdag ka. So mas para sa akin, ano siya, makalat. Then magastos. 'Di ba? Palagi nagdadag. Hindi kagaya sa mga high frequency na mataas yung kanyang tawag dito, yung kanyang range ng kanyang MPPT. Doon kasi palagi, tapos mataas yung ampere. So kung kukulangin pa, mas maganda na lang siguro na mag-upgrade ka ng buong unit. So mas madali na naman compare doon sa makalat yung wiring. Sa bagay, depende naman, kanya-kanya naman tayo ng hilig kanya-kanyang perspective. Minsan dyan kahit sabihin na natin may kaya niyang bumili ng ganun, pero mas pinipili pa rin nila talaga yung kalikutan ng kanilang imagination. Mas pinipili nila yung mas nakikita nila talaga na may kinakalikot sila. Diba? Ganun talagang mga addict compare sa mga yung mga gusto mag-settle lang ng ayaw yung malikot, ayaw yung magulo, diba? Mas peace of mind sila sa ganon. At syempre, ito yung mga palagi nating iniisip at palagi nating kinakatakutan. Yung masira. Syempre, mas complex yung inverter, high frequency, mas mahirap siyang i-repair, mas mahal siya kumbaga compare sa toroidal. Toroidal hindi masyadong mahirap And syempre, mas mura siyang i-repair. Kumbaga, mas marami ang pwedeng makapag-repair sa kanya compare sa mga high frequency. Minsan, dahil nga sa mas complex siya, mas pinipili na lang natin na bumili ng iba compare sa ipa-repair. Dahil nga sa dalang ng pwedeng mag-repair ng high frequency. So, dun panalo si toroidal or low frequency inverter. High frequency inverter, mapa low frequency inverter man yan, madaling masira, matibay, mas mura, mas matipid, all intact, built-in one, kompleto na siya. Nasa sa inyo pa rin yan guys kung ano yung pipiliin ninyo, kung sa low frequency or high frequency. Nasa tapat pa rin ang budget nyo na kung ano yung bet, kung ano yung sinisigaw ng puso nyo, yun pa rin ang masusunod. So yun mga kasolar, maraming salamat sa inyo para nanonood sa video na to and see you next time. Maraming salamat sa nagtanong kay Juan Dilasag at nag-recommend ng topic na to. So maraming salamat, ingat-ingat, see you next time. Punot. Sheesh. Malunggay pandesal.